إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tunay ng lahat ng papuri, salamat ay tanging sa nag-iisang Diyos at tagapaglikha na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. At naway ang kapayapaan na pagpapalat ng habag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay sa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga pamilya at sa kanyang mga kasama. Alhamdulillah, mga kapatid pa tayong Islam, muli po tayo ay salamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala araw na ito, Yawmul Jumu'ah na ito na kung saan ay mabiyayang araw sa lahat ng mga araw. So, pagpasalamat natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at tayo ay pinabot na ng muli sa araw na ito at inshallah ay matawarin at biyayaan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, alhamdulillah, naway sa araw na ito ay matutunghayan po natin ang isa naman pong pagpapahayag, pagpaparating ng aral ng Islam ni Sheikh Saad. So naway tayo po ay makinig at tayo po ay kumuha ng mga aral at isabuhay po natin ito habang tayo ay nandito sa mundong ibabaw. Kaya naman po tayo ay makinig, inshallah ay biyayaan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng pagsunod sa mga aral natin na kakamit sa mga ganitong mga araw. Kaya sa padal ya Sheikh, maaari niyo na pong umpisan. Rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. يقول الله تبارك وتعالى في الكتاب المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Alhamdulillah, unang-una ho mga mahal naming kapatid sa pananampalatayang Islam, lubos tayong nagpapasalamat sa dakilang lumikha ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga pagkakataon na kanyang pinagkakalupo sa atin. Katulad po ngayon, tayo po ay nandito o magkakasama ngayon sa oras na ito na kung saan wala po tayong ibang layunin na maliban lamang na makamit po natin ang kaluguran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at makamit po natin ang kapatawaran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa mga oras na ito po, sabihin po natin na hindi naman masyadong mahaba. Minsan lang na sumusubra ng isang oras, minsan hindi. Opo. Sabihin po natin na maikling oras pero mayroon po tayong matatamo o makakamit na napakalaking kumbaga biyaya mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa rin po yun sa ating kumbaga inahangad na makamit yung kapatawaran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil tao po tayo, lahat po tayo naniniwala na hindi tayo perfecto, nagkakasala, nakakagawa ng hindi kalugod-lugod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganun pa man mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, kung tayo ay may lubos na ikhlas, dalisay na para lamang kay Allah, wala tayong ibang layunin, kundi para lamang sa Kanya, tiyak na makakamit po natin ang kapatawaran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, bali ang ating pong paksa sa maikling oras nito ay masasabi po natin na ito ay palaging napapag-usapan po, no? Kumbaga ang ating paksa ay ano ba talaga ang tunay na tagumpay? Opo. Kaya kapag ang
pinag-usapan ay patungkol po sa tagumpay, subhanallah. Marami tayong mga kapatid na sabihin po natin na kung bibigyan mo sila ng pagkakataon, magpapaliwanag patungkol sa tinutukoy na tagumpay, malamang sila ay uh, kumbaga mayroon silang malawak na may papaliwanag. Kasulang mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, may dalawang bagay o uri na tinutukoy na tagumpay. Minsan, may mga tao na may alam na sa tagumpay, kumbaga. Pero pagdating sa totoong tagumpay, tunay na tagumpay, kasi yan ang pinakapaksa po natin, masasabi natin na maaari na hindi pa naiintindihan at hindi pa naunawahan. Sa pangalawang bagay na tinutukoy o di kaya pangalawang uri na tagumpay. Kasi dalawa, maaari na doon lamang tayo marunong o naunawan yung isang tinutukoy na isang uri na tagumpay. Yung pangalawa, maaari na hindi. Diba? Kaya ito po yung bibigyan natin ng maikling paliwanag kahit papaano. Kung alimbawa may mga kapatid natin na nandito po sa loob sa ating programa na alam nila itong tutukin po natin, alhamdulillah. Ang mahalaga, mayroon tayong gantimpala at biyaya dahil simple kasama po tayo sa gumagawa ng isang uri na pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Isa rin po sa paliwanag ng mga eskolar na kung saan dalawang uri na tagumpay. Isang uri na tagumpay ay tagumpay na tinutukoy na muakat. Opo. Kumbaga, temporary lamang upang samantala lamang. Opo. Malamang itong isang uri na nangunguna, sabihin natin ito yung maraming mas nakakaalam po rito. Opo. Pero ang pangalawang uri na tagumpay ay tagumpay na kung saan na tinatawag na sabit. Ito'y permanent, no? Kumbaga, sabihin po natin na walang hangganan. Tingnan niyo po, muakat at saka yung sabit, no? Permanent at saka ano lang, pangsamantala lamang. Opo. So ang pangsamantala lamang, ito po ay dito po nakakarami na ito po yung alam nila patungkol sa tagumpay. Opo. May mga tao na sabihin po natin, halimbawa, sila mismo ang nagsasabi na si ganito ay nakamit niyang tagumpay, di ba? So pero kung papansinin mo at alamin mo, alin ba doon sa dalawa na tinutukoy? Siya ba ay talagang nakamit na yung tunay na tagumpay na walang hanggan o tagumpay na pangsamantala lamang? Opo. So, makikita po natin na yung tinutukoy niya ay kabilang pa rin sa muakat o di kaya pangsamantala lamang. Okay, halimbawa, ngayon, dati-rati, streamer ang nakikita kapag may nakapasa sa iba't ibang uri na kung saan mga kurso o di kaya yung mga kumbaga degree po nila. Opo. Ngayon, hindi ng mga streamer, mga tarpaulin ngayon ang makikita natin na nakakabit dyan sa kung saan mga lugar o saan mga kanto. So, mababasa po natin palagi doon na kapag may nakapasa kung anong uri o klase, halimbawa ma-engineer o ma-attorney o ano pa man yan, sa mga babae, ma-doktora o ma-doktor, ma-nurse yan. Lagi po mapapansin natin na nakasulat doon na hindi mawala yung tinutukoy na successful. Kumbaga, nagtagumpay siya. Dahil siyempre, nakapasa po siya, nakabit niya. Pero katulad pa rin ang sinasabi po natin na ang mga yan ay lahat po yan kabilang sa tinatawag na tagumpay na pangsamantala po lamang. Okay. At yung tinutukoy po natin na pangsamantala lamang ay hindi lang po Muslim ang nagkakamit po rito. Pati rin po ang hindi mga Muslim. Kaya ma-Muslim man o hindi Muslim, lahat po sila nagkakamit ng muakat na tagumpay. Opo. Pero hindi po yun ang tunay at totoong tagumpay na walang hanggan. Kaya mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, hindi ibig sabihin na dahil binabanggit natin o tinutukoy natin ang mga pangsamantala, hahayan po natin o hindi tayo sasama. Hindi. Tuloy pa rin na kung mayroon tayong mga pangarap sa buhay, mga pangarap na mga magaganda, sa tinutukoy natin na pangsamantala lamang ay ipagpatuloy pa rin natin yan. Kumbaga, gagamitin din natin yan
sa maging dahilan na may pagpatuloy po natin yung ating paghahangad o makamit yung totoo at tunay na tagumpay na walang hanggan, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Opo. So sa madaling sabi, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, mamumuhay tayo dito sa ibabaw ng lupa na kung saan hangarin natin, gagawin po natin para makamit yung muakat o mga pangsamantala na tagumpay, pero wag po natin kaligtaan yung pinakalayunin natin na kung saan paano natin makamit yung tunay na tagumpay na walang hanggan. Opo. So sa madaling sabi, ang tagumpay na walang hanggan, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, hindi po natin dito matatagpuan sa ibabaw ng lupa. Kasi siyempre, kaya sinasabi po natin na walang hanggan kasi sa kabilang buhay po yan matatamo ang tunay na tagumpay na walang hangganan. Subhanallah. So, ang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala sa katunayan, kung tayo magtatanong, ano ba ang gusto ng tagapaglikha sa atin? Doon ba tayo sa muakat o doon sa sabit na kung saan permanent na tagumpay? Siyempre, ang tagapaglikha, nilikha niya po tayo sa ibabaw ng lupa at gusto ng tagapaglikha na lahat po tayo magsitagumpay. Lahat po tayo magkamit ng tunay na tagumpay na walang hangganan. Kaya walang dahilan kung bakit ipinadala ang mga propeta at mga sugo. Tandaan po natin, bawat propeta at sugo, ipinadala ng tagapaglikha na may dahilan at may layunin. Ang pinakadahilan at layunin ng propeta at sugo ay para ipaliwanag sa mga tao kung ano ang tunay na tagumpay na walang hanggan na tagumpay na kung saan sa kabilang buhay tinutukoy. Kaya tingnan niyo po, ang mga nauna po sa atin, yung kanilang mga history, may mga nakasulat na. Sa lahat ng mga propeta at mga sugo na ang kanilang dala-dala na tinutukoy natin na kung saan ang tunay na tagumpay, at sinunod sila ng mga kanilang mga tagasunod o mga tauhan, sila ay napabilang sa mga isinalaysay ni kinwento na mga nagkamit ng tunay na tagumpay na kung saan walang hangganan. Sa madaling sabi, ang kabilang buhay na kung saan ang paraiso ng Allahu subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, tayong mga Muslim, isa sa pinakadahilan kung bakit tayo nilikha at bakit tayo nagsusumikap dito sa ibabaw ng lupa ay para ipagkaloob sa atin at ibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na tagumpay. Kasi yan ang nais at gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na po tayo, kumbaga, pinabayaan. Lahat ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa layunin ay para tayo ay magkamit ng tunay na tagumpay. Subhanallah. Opo. So, ang tunay na tagumpay ay makapasok tayo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang pinakatunay na tagumpay na kung saan nais ni Allah subhanahu wa ta'ala na lahat po tayo makapasok po dyan. Opo. Sa Quran, nabanggit natin kanina na patunay na ang tunay na tagumpay ay ang makapasok po tayo sa paraiso at malibre tayo, hindi tayo makapasok sa tinatawag na apoy ng impyerno. Yung talata na sinabi natin po kanina, ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Hindi magkatulad, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi magkapareho, hindi magkapantay ang mga naninirahan sa apoy ng impyerno, ang mga tao sa impyerno, ang mga taong nakapasok sa impyerno, sa mga tao o maninirahan sa tinatawag na paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi magkapantay, hindi magkapareho, hindi magkatulad. Ibig sabihin, magkaiba na. Ashabul jannati humul faizun. Napakalinaw ng sabi niya la, yaong mga tao, yaong naninirahan sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, humul faizun. Sila yaong mga nagkamit ng dakilang tagumpay sa kabilang buhay. So sa kabaliktaran po yun, silang mga tao naninira sa apoy ng impyerno, sila ay
mga taong paparusaan at paparusaan ng Allahu subhanahu wa ta'ala. Walang hanggan. Kaya mga kapatid namin sa pananampalataya, ang nagsasabi sa totoo o tunay o katotohanan tagumpay, ang tunay na naglikha po sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, kung may mga tao na nagsasabi na ito ay isang tagumpay na walang hanggan, na hindi naman mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, kundi mula sa kanilang kuro-kuro, mula sa kanilang isip, mula sa kanilang sariling pag-isip, o sabi natin, itinituring nila kanilang sarili na kumbaga mga matatalino, kaya ito yung kanilang sinasabi na pag ito'y nakamit ninyo ay magtatagumpay kayo. Hindi pa rin totoo mga kapatid namin sa pananampalataya. Kasi ang mismong nagsabi, ang tagapaglikha ng tunay na tagumpay ng tao ay makapasok sa paraiso. Dahil siyempre doon siya maninirahan na walang hanggan. Dahil lahat po ang makakabit natin sa paraiso o ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang hanggan yung kaligayahan at kasiyahan na kung saan nalalasapan po natin doon. Hindi katulad dito sa mundo na totoo talaga na mga tagumpay na muakat kasi siyempre, halimbawa, ilang taon tayo makikinabang sa ating kumbaga nakabit na sabihin natin naging ano po tayo, kung sino tayo. Kasi hindi naman natin na sasabihin na po, hindi maganda, di ba? Kasi sabi natin kanina na ipagpatuloy yung mga pangarap natin na mga magaganda na mga muakat o mga temporary lamang pangsamantala lamang dito sa mundo. Basta wag po natin kaligtaan yung pinakalayunin natin po sa kabilang buhay. So, ibig sabihin, mga kapatid namin sa pananampalataya, kung ang mangyayari ay makakaligtan po natin yung kabilang buhay na tagumpay na walang hangganan dahil lang sa pangsamantala lamang dito sa ibabaw ng lupa na tagumpay, bakit natin gagawin? Di ba? Pero kung kaya po natin na pagsasabayin po natin, pinakamainam na nakamit mo yung tagumpay dito sa ibabaw ng lupa na pangsamantala lamang, pero mas nakuha mo yung tagumpay na walang hanggan sa kabilang buhay. Subhanallah. Kaya mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, kung papansinin mo, titingnan mo sa kasalukuyan. Di ba nakakalungkot? Mga taong, subhanallah, kanilang pinukusan po lamang dito sa buhay nila o pamumuhay nila sa mundong ito ay yung mga muakat lamang, mga pangsamantala lamang. Pero kinaligtan po nila yung tinatawag na kabilang buhay na kung saan may araw, may panahon, may oras, na hinintay po sila na kung saan mapupunta sila doon. Kaya ano ang mangyayari pagdating sa kabilang buhay na kung saan ang ating pong pinagsumikapan lamang ay mga pangsamantala lamang na tagumpay pero nakaligtan po natin ang tagumpay na walang hangganan. Diba? Kaya may mga talata sa banal na Quran, tatanungin po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. O tao, ano ang naging dahilan? Ano ang naging dahilan na kung saan hindi mo nakamit yung kumbaga mga gawain na kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit hindi mo nakamit yung tagumpay na walang hanggan? Ano ang naging dahilan o nakaharang sa kumbaga atin? Alam pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itinatanong sa kabilang buhay pero alam pa rin ng Allah yung kung ano ang dahilan. Na dahilan dahil po sa doon ka naging busy sa trabaho mo, doon ka naging busy sa kumbaga tungkulin mo, doon ka naging busy sa kung ano yung pinagkakabalan mo doon. Alam pa rin ng Allah kung anong dahilan, pero ipinapakita pa rin ni Allah para malaman ng kung saan mga tao sa kabilang buhay kung sino po tayo. Ilalantad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid namin sa pananampalataya, habang may buhay po tayo, may natitira sa ating buhay at hindi natin po alam kung ilan ang natitira pa o isang taon pa o dalang taon pa o ilang taon pa. Kaya mula ngayon, sabi po ng mga eskolar, dapat magsimula na po tayo na magsumikap para lamang sa tinatawag o tinutukoy natin na tagumpay na kung saan ang kabilang buhay. Kaya ngayon, ano po ba ang magiging mga sanhi o dahilan o asbab, mga kondisyon para makamit natin yung tunay na tagumpay na ang tinutukoy po natin ni makapasok tayo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi napakalinaw, magkaiba yung tao sa impyerno at tao sa paraiso. So ngayon, dahil ang pinakadakilang tagumpay ay bilang po tayo sa paraiso, kaya po
aalamin po natin anong mga asbab o dahilan para makamit natin yung kumbaga tinutukoy natin. So may mga talata po sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga kondisyon din na kapag nagkaroon tayo o mga katangian din at nagkaroon tayo, sa dulo po, mismong tagapaglikha ang nagsabi na, at nagpangako na ikaw ay nakamit mo ang tunay na tagumpay. Subhanallah. Katulad ng binanggit natin po kanina, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Ang talata na ito ay halos tatlo po ang tinutukoy niya na katangian. Opo, na dapat natin sundin. Una, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ. Ito ay tinutukoy po ay sa iman, paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sino man ang sumunod sa Allah. Okay, malinaw po yung kung sino man ang maniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sino man ang magtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sino man ang manali kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ito yung tinutukoy natin. Na una, na kung saan mga kondisyon na para maging karapat, dapat po tayo na makamit natin yung tinutukoy na tagumpay na walang hangganan. Kung sino man ang sumunod kay Allah, maniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, magtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, manalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tinutukoy si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rasula, at kung sino man ang sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa madaling sabi, kung sino man ang sundan niya ang apak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rasula, ang tinutukoy si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga propeta po at ang mga sugo na mga nauna kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala po tayong tungkulin po sa kanila maliban lamang na sila'y paniwalaan bilang mga propeta at sugo. Galangin po sila at mahalin po silang lahat. Yun po lamang ating tungkulin para sa kanila bilang mga sugo at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero pagdating sa pagsunod sa pamamaraan ng mga propeta at mga sugo, hindi natin po yung tungkulin. Maliban lamang ang ating tungkulin na dapat sundin na pamamaraan ay walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Dahil siya ang ipinadala at isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat natin sundin at tularan. Kaya may mga kani-kanya, halimbawa, propeta ka, saan kayo pinadala? Yung pinadalaan sa'yo, sila yung susunod sa'yo. Kasi yun ang tungkulin mo. Kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyang ipinadala po sa atin. Siyang ipinadala sa sangkatauhan. Kaya siya po lamang ang dapat natin sundin na pamamaraan sa mga propeta at mga sugo. Yung mga propeta at mga sugo na nauna po sa kanya, nabanggit natin ang ating tungkulin para sa kanila. Opo. Kaya ano pong sinabi ng Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nandyan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa madaling sabi siya ginawang pinakamagandang halimbawa sa lahat. Uswatun hasanah. Kaya kung ano man ang mga pamamaraan at gagawin mo sa buhay natin po, halimbawa, wala po tayong titingnan na pamamaraan maliban lamang sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil si Propeta ay siya yung matuwid na pamamaraan, matuwid na landas na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi nga po, kung bawat isang pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na binubuhay po natin at ginagawa natin, tiyak na tayo magkakaroon ng malaking gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala at tiyak na ito itatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod doon sa magkakaroon tayo ng gantimpala at biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na tatanggapin po ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang huwag natin kaliligtaan. Na kapag mayroon tayong mga ginagawa ng mga pagsamba na hindi po natin kumbaga inaayon sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una, wala tayong gantimpala na makakamit. Pangalawa, hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Kung sino man ang gumawa ng gawain na hindi naayon sa pamamaraan ni Propeta Muhammad, hindi ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi, hindi pinag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay fahuwa rad, ibabalik sa kanya. Sa madaling sabi, hindi tatanggapin po ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, pangalawa po yan sa kung saan kondisyon na para makamit natin yung tunay na tagumpay.
Diyan po nakasalalay po ang tagumpay ng tao. Una, maniwala kay Allah, sundin niya ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi lang sapat na maniwala tayo kay Muhammad, kundi susundin po natin ang lahat ng mga pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalawa, ngayon ang nabanggit natin na kondisyon. So, pangatlo, wayakhshallah. Ibig sabihin, yung mangamba tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ang isang tao ay may iman po siya at may pangamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, pinaka mainam pa rin yan. Kasi pag sinabi nangangamba tayo, nangangamba po tayo na baka maparusan po tayo. Nangangamba po tayo na baka hindi tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga ating mga gawa. Takihi at matakot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, itong tatlo halos po, kasi halos tatlo yan. Paniniwala kay Allah sa kanyang sugod at takwa, mangamba tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong resulta? Faulaika humul faizun. Si Allah mismong nagsabi, faulaika humul faizun. Na kung saan, yung mga tao na may paniniwala kay Allah, may paniniwala kay propeta, na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, humul faizun. Na kung saan sila ay nagkamit ng dakilang tagumpay na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung mga hindi naniniwala kay Allah, hindi naniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala po silang inihintay, inaasahan na magtatagumpay sila. Mari dito lang sa mundo kasi nagkaroon sila ng mga tagumpay na mga pangsamantala. May mayaman sila, mga naging kumbaga namumuno lahat, mayroon sila, pero dito lamang sa mundo. Pero pagdating sa kabilang buhay, dahil wala silang paniniwala kay Allah, wala silang paniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at wala silang pangamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pa rin sila magkakamit ng dakilang tagumpay, mga kapatid, sa kabilang buhay. Subhanallah. Okay. Bali, halos tatlong nabanggit natin na kondisyon. Ngayon magbabanggit tayo ng kabilang doon sa mga kondisyon. Sa mga taong nagkakamit na naghahangad ng tagumpay, kinakailangan pa rin ito yung susundin nila. Okay. Sa isang talata na patunay na si Allah mismo nagsabi na sila yaong magkakamit ng tunay na tagumpay. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Subhanallah. Okay, na ulit po yung iman, paniniwala. Ang sabi ng Allah, silang mga naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, amanu, wahajaru, at sila mga nagsilikas. Ito yung sa kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung utusan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan magsilikas sa Madina, at doon po aalamin yung mga taong tunay na naniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang sugad propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alamin kung sino talagang susunod sa kanya. Kaya doon po nalaman na yung mga tunay na niwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahabang kwento, at sila ay sumama kay Propeta nang nagsilikas po patungo sa Madinatul Munawwara. So ito po, ibig sabihin may pangalawa, may kasama sa kondisyon para magkamit tayo ng tagumpay na mayroong hijra na tinutukoy. Opo. Sa kadahilanan po, sa panahon yun, alimbawa, kasi siyempre, yung mga tao doon sa Makkah, halos alimbawa, yung mga kapamilya, hindi lahat tumanggap kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilalang tumanggap o maniniwala. So para mamuhay po sila na may kasama o kasamang mga Muslim, kaya inutusan po sila na maghijra po. Yun ang ibig sabihin po, mga kapatid namin sa pananapan. Makarating doon sa mga may kasama. Kaya sa ngayon, sa kasalukuyan, sabi po ng mga sulat, alimba, tayo, may mga bagong yakab, balik Islam, di ba? Nahirapan tayo mamuhay bilang Muslim dahil siyempre, yung mga nakapaligid po sa atin ay mga halos hindi mga Muslim, lalo lang mga pamilya po natin, di ba? Kaya may tinatawag na hijra. Alhamdulillah, may mga kapatid natin ngayon na may mga lupa at nagbigay sila ng kumbaga mga pabor ng mga community po sa Islam, mga Muslim. Kung doon nga bibili ng lupa, maninira ka doon, tapos mga kasamahan mo doon, lahat po mga Muslim. So para may sa buhay mo yung maganda ang pananampalatayang Islam. Kasi nahirapan akong mag-isa ka lang.
o di kaya ilalang kayo. Pero ang nakapalibot ay halos hindi mga papractice ng Islam dahil sila mga Muslim. Kaya yung may tinatawag hijra. Sa panahon yun, nangyari po yun at pwede rin mangyari sa kapanahon na po natin, katulad ng sinasabi natin, na magsisilikas ka dahil po doon sa ang harin mo para mapangalagan mo ang iyong pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi minsan, dahil sa kahinaan po natin, nagiging dahilan na nanghihina po tayo. Minsan nawawala po tayo dahil sa mga taong nakapalibot po sa atin yan. Opo, yun ang pangalawa na nabanggit sa talata na ito. At pangatlo, wajahadu. Pag sinabi wajahadu, ito yung nagsusumika po, nakikiba ka. Sa madaling sabi, mga taong ginugugol po nila ang kanilang amwalihim, kanilang mga kayamanan, at ginugugol po nila ang kanilang mismong sarili sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ibig sabihin, kung tayo ay nagsumikap sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala at ginugugol po natin ang ating kayamanan at ginugugol po natin ang ating mga sarili mismo, pagdating sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, siyempre kabilang po dyan yung pagsasagawa ng Hajj. Kasi ginugol mong sarili mo, ginugol mong yung kayamanan sa subhanallah sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yung pinangakuan ng Allah, a'zamu darajatan indallah, at nakahigit po sila sa antas ng karangalan sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi hindi naman lahat ay nakagugol ng kayamanan. Kasi may mga tao na siyempre walang-wala. Diba? Sarili lamang kanina nag-google. Kaya pag naging dalawa, ginugol mo ang sarili mo at ginugol mo yung kayamanan mo, ibig sabihin ito mga kapatid sa pananampalataya, nakahigit po tayo sa antas ng karangalan sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng oras pa mayroon pa. Opo. So itong talata, sa dulo ang sabihin ng Allah, wa ulaika humul faizun. Sila yaong magtatamo o magkakamit ng dakilang tagumpay na naman. Subhanallah. So ito yung mga kondisyon po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam para makamit natin ang tunay na tagumpay na walang hanggangan po mga kapatid namin sa Okay. Pang huli po, babanggitin natin kasi yung oras natin napakaikli, mas maganda magtitira tayo ng ilang minuto para sa mga katanungan. Minsan, pag natapos ang oras, naubos, yung iba kahit gusto magtanong, medyo nahiya dahil siyempre, sabi niya, tapos ng oras, hindi ko magtatanong ko. Ang panghuli na babanggitin natin mismo, na binanggit mismo sa banal na Quran, na kapag nagkaroon tayo ng ganitong kondisyon o ganitong katangian, ay tiyak na magkakamit tayo ng tunay na tagumpay na walang hanggan. Ano ang sabi sa banal na Quran? Medyo mahaba itong ayat, talata, pero paiklin po natin. Ang pinakapunto po natin yung isang katangian na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tinutukoy po ay ang as-sabr. Ang pagtitis at pagtitimpi. Ang pagtitis po at pagtitimpi, ito ay obligado na kailangan magkaroon ng isang taong naghahangad ng tunay na tagumpay. Mayroon siyang as-sabr. Mayroon siyang tinatawag na pagtitimpi at mayroon siyang tinatawag na pagtitiis. Tingnan niyo po, kahit na dito po sa mga mundong bagay o sabihin po natin na mga pangsamantala na tagumpay na inangad ng tao, kailangan pa rin ninyong magtiis, magtimpi. Bakit? Hindi siya magtatagumpay kapag hindi siya nakatiis. Halimbawa, yung nag-aaral, di ba, ang layunin niya makapagtapos po siya. Kasi siyempre, inisip niya, pag nakapagtapos ako, magtatagumpay na ako, di ba? So, kailangan pa rin siya magtiis, magsabar. Bakit? Paano po kung halimbawa, hindi siya magtitiis? Imposible na makamit. Kasi minsan magtitiis ka sa pag-aaral. Mag-study po tayo, hindi tayo matutulog ng tuloy-tuloy, di ba? Minsan magtitiis ka sa pamamagitan ng gastusin, lalo lang yung mga magulang po natin ay wala masyadong kakayahan, di ba? Kung malayo ang eskwelahan, hindi ka na makakasakay palagi na magbabayad kasi kung wala pong may bibigay sa'yo, maglalakad ka lamang, di ba? Kung hindi mo titiisin yun, ay hindi ka makakarating sa, kumbaga, pangarap mo dahil siyempre hindi ka nagtitiis. So sa madaling sabi mga kapatid na may sa pananampalatayang Islam, kahit na po sa mga pangsamantala lamang na tagumpay, umuwakat na tagumpay dito sa ibabaw ng lupa, obligado pa rin na magkaroon tayo ng as-sabr. Opo, yung pagtitis at pagtitimpi para lamang makamit natin yung ating pungbong pangarap.
Kung ganun po, ano po ang masasabi natin kung ang ating hinahangad mismo ay tagumpay na walang hanggan na kung saan ang kabilang buhay ang paraiso ng Allah subhanahu. Di ba? Mas dapat na magkaroon tayo ng tunay na pagtitimpi at pagtitiis sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaso lang, sabi po ng may scholar, hindi lang isang uri na tinutuloy na pagtitimpi. May tatlong uri na sinabi po ng mga scholar. Kung tayo ay, kumbaga, magkaroon ng tunay na pagtitipi sa pamamagitan ng tatlong uri, ibig sabihin, mapapabilang po tayo sa mga as-sabirin, mga taong talagang tunay na nagtimpi para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pong sinabi ng mga eskulad? Isa rin uri na sinabi po na pagtitis ay yung as-sabru bi-ta'ah. Magtimpi, magtiis po tayo sa pamamagitan ng pagsunod ng ganap sa lahat ng kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsunod sa lahat ng kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang isa. Halimbawa, kung ano man ang gagawin natin, medyo mahirap. Halimbawa, tulad ng Fajr, di ba? Medyo mahirap kasi lalo pag mga panahon na malamig, ayan, magsasabar ka, mag-ablution ka dahil pagsunod kay Allah subhanahu. Pagsasagawa ng Hajj, di ba mahirap yan sa mga sa nakaraan na way lahat tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang Hajj. Di ba? Napaka mahirap. Pupunta ka sa Arafah, pupunta ka sa Mina, pupunta ka sa pabalik-balik, 3 araw, ilang araw, di ba? So magtitis ka sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Panahon na ngayon, mainit na. Hindi ka pupunta sa masjid kasi mainit. Kahit na mainit, pupunta ka pa rin sa masjid kasi dahil pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, basta mga pagsunod sa Allah, titis mo pa rin yan dahil yan ay isang uri na pagtitimpi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ang sabar o pagtitimpi, yung sinasabi na as-sabru bil ma'as. Yung pagtitimpi sa paggawa ng masama, ibig sabihin, titiisin mo yung gawaing hindi ka lugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan niyo po. Pag masama, pag bawal yan, mararamdaman natin mismo na parang gusto-gusto natin. Bakit? Kasi binubulong tayo ni Satanas. Yan, gawin mo kasi maganda yan, maganda yan. Kaya sa mga taong hindi nagwawagi, mga taong hindi nakakapasa, yun, nakakagaw silang masama. Kaya magtiis po tayo. Kaya kailangan yung dua at panalangin kay Allah. Ya Allah, naway tulungan niyo po ako na mailayo ko ang lahat ng mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang sese ng sabar? Pagtitipi kung hindi mo natitiis yung paggawa ng masama, kung hindi mo matitiis yung paggawa ng ipinagbabawal. Halimbawa, pinagbabawal na tumingin ka sa ganito. Pinagbabawal, pero tumitingin ka pa rin. Anong ibig sabihin nun? Wala kang pagtitimpi sa tinatawag na pagpigil sa sarili sa paggawa ng masama. Ano bang sabar? Mayroon ka kung halimbawa lagi kang nagsasalita ng paninirang puri. Lagi kang nagsisinungaling. Di ba? Mga kapatid, kaya kailangan meron tayong as-sabru bil ma'asi. Magtimpi po tayo, magtiis po tayo sa pamamagitan ng pagpigil sa sarili sa paggawa ng mga hindi kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Babae man o lalaki. Kailangan magkaroon siya ng sa pagtitimpi, pagtitisa, pag-iwas sa mga pinagbabawal. Ang pangatlo po na pagtitiis na uri ay ang pagtitiis na kung saan tinatawag na as-sabru alal bala. Ibig sabihin, ito yung pagtitimpi sa mga dumadating po sa atin ng mga problema. Iba't ibang uri, klase ng mga problema na dumadating po sa atin na hindi po natin, kumbaga, sabihin natin na mahirap tanggapin, tatanggapin pa rin natin dahil ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, maraming klase sa Pilipinas lamang. Baha, kung ano pa man, maraming mga nangyayari na mga kalamidad, mga sakuna na dumating sa mga kamusliman. Opo. Okay, yung mga hindi Muslim, hindi sila naniniwala doon. Pero ito yung mga Muslim, na mga nagsidating na mga iba't ibang uri na klase na kaya titisin pa rin natin yan. Kung ano man ang dumadating. Dahil wala tayong magawa. Gusto natin hindi masira ang bahay natin, hindi lumubog sa tubig. Anong magagawa natin? Nangyari na, di ba? Dahil si Allah pa rin ang magbibigay ng lahat.
Kung nais ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya yan, nangyari po yan mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Ang tao, pag dumadating sa kanya, mga mabubuti, alhamdulillah, welcome na welcome po yan. Kita mo sa mukha, masayang masaya, di ba? Doon tayo dapat magtiis, magtimpi sa anumang dumadating sa atin na problema. Akala namin siya ng mga taga-Pilipinas, wala tayong problema rito sa Saudi Arabia dahil siyempre, ano daw, kumbaga, araw-araw, parang walang masyadong problema kasi trabaho lamang. Diba? Hindi alam. Maskin nasa Pilipinas ka, maskin dito ka sa Saudi Arabia o saan ka ba, o saan ka naroon, dumadating pa rin ang mga iba't ibang problema, mga kapatid. May klase-klase yan. Sabi nga, tama, may medyo maliit, malaki. Kaya sabi nga nila, may mga malalaking problema, may mga maliit na problema. Maliit man o maliit na malaking problema yan, dapat lahat po natin yan tatanggapin dahil yan ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya isa rin po yan sa ipinaliwanag sa atin sa banal na Quran. Na kung ano man ang dumating na mga sakuna o mga kalamidad o mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala, tatanggapin pa rin natin yan. Subhanallah. Dahil yan ay lahat mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asaba min musiba illa biidnillah. Walang anumang dumating na sakuna o mga kalamidad o mga problema sa atin, liban lamang na ito ay biidnillah, mula sa Allah o pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tanggapin po natin mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam ang mga pagsubok ng Allah kasi ito ay kabilang yan sa pamumuhay po natin na kailanman hindi natin pwedeng maiwasan ang pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang ating hiling lamang sa Allah ay makapasa po tayo doon. Malusutan natin po yung tinatawag na mga pagsubok at mga kumbaga mga imtihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga ibtila. Opo. Dahil yan ay ipinahintulot pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito yung tatlong bagay. Magsabar sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng mga gusto ng Allah. Pagsabar, pagtitimpi sa pag-iwas sa mga pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pagsabar sa pagtanggap sa lahat ng mga dumadating sa atin ng mga problema. Kaya magpatuloy pa rin tayo manalangin at magdua sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung tinatukoy po natin as sabr. Na kapag nagkaroon tayo ng sabar, isa ito sa pinangakuan at sinabi ng Allah mismo sa banal na Quran na sila yung magsisi, tagumpay o magkakamit ng dakilang tagumpay po sa kabilang buhay. May mahabang talata, hindi ko nagkamali sa Suratul Mu'minun, from mga 119:11 yata. Na ang kwento po doon ay sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroon siyang mga alipin na naniniwala, nagsasabi sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at humingi sila ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. At tinatanggap po nila na si Allah lamang ang nagbibigay ng habag at hawa sa lahat. Dahil siya ang pinakamahusay na mahabagin at maawain sa lahat. Opo. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay ito mangyayari, na i-address sa mga hindi mananampalataya na kung saan dahil kayong mga hindi mananampalataya, nung kayo'y nasa mundo, nagsasalita po kayo laban sa mga Muslim. Nagsasalita yung mga hindi Muslim, katulad ngayon, na laban sa mga Muslim na kung saan mga pangungutya o kung ano-anong mga sinasabi. Opo. Yan ang sinasabi. Pero ang mga Muslim ay nagtimpi at nagtiis po sila. Hindi lang doon, kahit anong mga klase, mga ori ay pinagtimpian po nila, kaya sila yung pinangakuan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi ng Allah? Inni jazaytuhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Katotohanan, sabi ng Allah, katotohanan ako, ito ay sasabihin ng Allah sa kabilang buhay. Katotohanan, ako, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, jazaytuhumul yawma, kayo'y gagantimpalahan ko po.
gagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala yaong anong tinutukoy? Yung mga taong nagkaroon ng mga iba't ibang kondisyon ng mga katangian na nabanggit natin sa mga nauna at iba pang hindi natin nabanggit. Ngayon sabi ni Allah, katotohanan aking gagantimpalaan po sila sa araw na ito, ibig sabihin sa kabilang buhay. Bakit? Bima sabaro, dahil sila ay nagtimpi po sila. Noong sila'y sa mundo, nagtimpi po sila sa pamamagitan ng pagsunod sa akin. Nagtimpi po sila sa pag-iwan sa mga pinagbabawal at nagtimpi po sila sa pagtanggap po nila sa mga iba't ibang klase ng mga pagsubok ko sa kanila. Annahum humul faizun. Katotohanan sila, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sila, annahum, katotohanan sila ay, ano po, yaong mga magkakamit ng dakilang tagumpay. Mga kapatid namin sa pananampalataya, napakalinaw po na kung saan kung tayo ay naghahangad ng tagumpay na walang hanggan, hindi po yung temporary. Opo, kasi yung temporary, dito yun sa mundo. Ang pinag-usapan natin ng malaki, na pangalawang uri na tagumpay na walang hanggan, ay ang kabilang buhay na makapasok sa paraiso, ay dapat magkaroon tayo ng mga katangian na kung saan mismo na nabanggit sa banal na Quran at nabanggit po sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marami po, kaso lang ilan lang ang ating mga nabanggit na mismo na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagsabi na pag ito ay nagkaroon tayo, siyang nagpangako na magkakamit na tayo ng tinatawag na faz, opo, as-saada o falah. Ito yung mga tinutukoy pa rin sa tagumpay na magmumula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid namin sa pananampalataya, naway mayroon tayong napulot na aral sa aking ibinagi po sa inyo. Maganda pa rin na magtitira pa rin tayo ng mga 10 minuto para lamang sa mga mayroon o nais magtanong po sa ating mga kapatid, lalong po sa mga bago, kasi mayroon pong mga bagong umatin, mga bagong yakap po ng Islam. Hanggang dito po lamang, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. So, alhamdulillah, mashallah, dyan po nagtatapos si Sheikh Saad, alhamdulillah. So, dahil po mayroon pa tayong oras, alhamdulillah, dumako tayo sa susunod na programa, ang question and answer po. So, kung mayroon po mga katanungan sa ating mga brothers and sisters dyan, inshallah ay pwede po kayong magtanong na. Ito po ang pagkakataon ninyo na makapagtanong na. So, ayan, meron tayong mga 16 viewers po. 16 na participant. So, kung mayroon kayong katanungan, magsabi lang po. So, maaari nyo na pong i-agitan inyong mga studio. Ayan, meron pa tayong 10 minutes mga kapatid para sa katanungan. So, ayan. So, tanong po. Yan, para magtagumpay po yan. Mga tanong sa inyo tagumpay. Kailangan malinaw ang tagumpay sa atin. Mga kapatid, dahil paraiso ang tagumpay natin. Nahihiya ta sila usan magtanong. Kaya nga, kaya sa susunod, kumpleto natin na 10 walang titira para Oo. Alhamdulillah. So yung mga ano Ustad, yung mga verses sa Quran, pwede bang i-ano natin sa group na lang yung mga binanggit nyo na mga talata, mga aya sa Quran? pwede rin. Pwede rin natin na ano po, sa may mga I-ano na lang, i-share sa group lahat. O kaya ngayon, pwede rin po Ustad, yung unang ano. Opo. Unang talata yung sa Suratul Nur, no? Suratul Nur 52. Sa Nur 52. Suratul 52. Pangalawang talata, Suratul Hashr 20. Suratul Hashr 20. Okay. Pangatlong talata, Suratul At-Taubah 20 rin. Suratul 20. Okay. Suratul Mu'minun 111. 111? 111 po. Yung mga iba, 111. matandaan po anong talata. Di bali po, isin natin kapag
mahanap natin, matandaan po natin inshallah. Ang ganda yan, oh. Ang ganda yung mga talatang yun. Para mayroon tayong mga ebidensya. May magtanong sa atin. Sa mga bagong yakap rito ng Islam, pwede sila magtanong. May bago yata rin. Sino po mga bago dito? Parang may nakita akong sino ba? Si Charity Ann Santos. Yan. Si Antonio Tugano. Ano ba? O, Si tama. Brother Antonio. Okay, si Hamdani nandyan. Nandiyan Si na si Dani. Russell Maon. Ano to? Maranaw din. May isang kapatid na balik Islam din, si sister. Si Charity? Charity Ann? O, ayan, mga bago yan. Mga bagong Muslim yan. Alhamdulillah. Okay, mashallah, alhamdulillah. Welcome po sa Islam, mga sister. Bagong yakap dyan. Mashallah, alhamdulillah. So, tanong lang po kung meron kayong gustong itanong, kahit hindi related sa pinag-usapan siguro, pwede. Opo. Kung wala kayong may Inshallah. tatanong dyan, pwede rin kahit ano. Kung alam natin, sasagutin. Kung hindi, itatanong pa rin Hmm. natin sa nakakalam, inshallah. Inshallah. Maikling ano po bago yung gustong magtanong, kung may magtatanong. Dahil po naka-update po tayo sa ating Zoom, so inshallah po ipagpatuloy pa rin natin yung pag-aaral sa mga gabi-gabi kasi dati-rati meron tayong pag-aaral sa Zoom, gabi-gabi po yun. So ipopost namin po yung schedule pa rin para po malaman natin na may pag-aaral po tayo, inshallah. Pero, para tuloy-tuloy din. Pag may tempo tayo, pwede tayong umatin. Pag wala, abangan po natin kapag magkaroon tayo ng time, ipopost natin para doon tayo makinig ulit at mag-review. At opo, hindi natin po inaharangan yung mga kapatid. Basta lang kahit saan po tayo na may oras na maka-attend sa mga kapatid na may mga lecture, magbibigay pa rin tayo ng oras inshallah. May nagtanong siguro, baka may tanong. May nagtanong. May dalawang message. May dalawang message tayo. Sino to? Si Brother Antonio Togano. Salamat po sa pag-welcome. Welcome po. Si Zainab, ganun din po. Salamat sa pag-welcome. So, mga bagong yakap si Antonio Togano, tsaka si Zainab. Mashallah, jazakallah khair. Alhamdulillah, welcome. Ahlan wa sahlan. Marhaba. Mashallah, mashallah. Welcome po. So, kung may time kayo pumunta si Brother Antonio sa Friday, punta lang po kayo dito sa center. Inshallah. Sa mga So, meron tayong nalalabing sa hindi po nakakalam, pwede rin kayo bumibisita sa Street Dawa sa Rahmania. Nandyan na si Sheikh doon. Mikael. Sila po yung mga laging nandyan, inshallah. Si Sheikh Muslimin. At yung ibang mga brother. Tuloy tayo dyan. Ahmad Garcia. Kasi Kagab- mas maganda Gabi. na marami ang mga nag-istambay doon na Mikael, di ba? Oo, mas maganda. Mas maganda. Doon tayo. At least, kung tayo doon, maraming mga gustong magtanong, hindi sila mahihiya. Parang normal ba? Kakapi-kapi tayo doon. Habang, di ba? So, welcome. Para ma-welcome natin ang mga natin. Kababayan. Yung mga hindi nakakapunta sa Islamic Center kasi may trabaho, tapos nagkakaroon sila ng Friday o Huwebes ng gabi. Kung meron kayong mga kaibigan, kakilala na gustong magtatanong sa Islam o mag-Muslim, pwede nyo dalhin doon mismo sa tapat ng Rasmania. Nandiyan na si mga kapatid natin. Inshallah rin, bibisita rin tayo kasi para marami tayo inshallah. Nalipat pala si Antonio sa nalipat siya sa Dubai. Sa Dubai. Okay, parang walang magtatanong, Sheikh Mikael. Okay, so kung wala pong magtatanong, mayroon tayong nalabing mga 2 minuto para sa huling payo po ni Ustad Saad. Sige po, Ustad Saad, para sa huling payo niyo po. Padal. Bismillahirrahmanirrahim. Mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam.
At wag po natin kaligtaan ang pag-aaral ay obligado pa rin yan sa atin. At talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Ang pag-aaral ay ano po, ito ay obligado sa lahat ng mga Muslim na kababayan at Muslim na kalalakihan. So sa ngayon, naging madali po sa atin ang pag-aaral. Ang isipin niyo po sa mga naunang panahon, sa sobrang pagsisikap po sa pag-aaral o magkaroon ng kaalaman po patungkol sa Islam, may mga naikwento sa Hikayatus Sahaba, mga kwento ng mga nauna po sa atin na nagbibiyahe po sila, nagta-travel po sila mula sa malayong lugar, mula sa kanilang lugar papunta sa mga malalayong lugar para lamang makarinig ng isang hadith lamang na mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paghahangat na magkaroon ng isang hadith, malaman ng isang hadith na nagmula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi sa mga panahon yun, siyempre, subhanallah, wala pang katulad ngayon. Ngayon, sabi nga po ng mga scholar, naging madali sa atin. Kumbaga ito'y habag para sa atin po talagang mga alipin ni Allah na may paniniwala po sa Kanya. Bakit? Ngayon kahit nasa loob tayo ng kwarto natin, sa atin po mga hadith pupunta. Kumbaga kasi basta may internet ka, magbukas ka na lang. Opo, sa YouTube, sa Facebook, may mga scholar po natin na nagpo-post. Hindi lang isang hadith, dalawang hadith, at napakaraming hadith. At mayroon pang isang grupo rito na para po sa mga kapatid natin, parang ang title yata, Duat, opo, ng mga Pilipino. Subhanallah, may mga masigasig po dyan ng mga scholar natin, kung hindi ko nakalimutan, si Sheikh Salim yata. At hindi lang isang hadith ng kanyang mga pinupost, isang mga libro. Subhanallah, mga hadith na kumbaga daan-daan ng mga hadith, at iba't iba pang mga uri ng mga libro, mga aklat na mapapakinabangan po natin. So ang ibig sabihin po mga kapatid namin sa pananampalataya, tayo lamang magbibigay ng oras. Kapag hindi tayo nagbigay ng oras, imposible na madagdagan po ang ating kaalaman. Kaya kung tayo po ay pagdagdag ng oras, inshallah po, ipagkakalob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin yung ating magandang layunin at hangarin. Dahil po tapos ng ating oras at ibibigay ko na sa ating host inshallah para siyang magsara. So alhamdulillah, jazakallah khair ya Sheikh Saad sa mga payo na ibinigay niyo, binahagi niyo sa araw na ito. Alhamdulillah, naway tayo po ay nakapulot ng maraming kaalaman po dito at inshallah ay isabuhay po natin kung ano man po ang ating natututunan sa bawat mga naririnig natin na mga payo nanggaling sa ating mga sheikh, tagapag natin sa mga ustad natin. Huwag tayong tumigil sa pag-aaral sapagkat ito po ay obligato sa atin, obligatory po sa atin yan. Sa mga muslima, mga muslimin, yung sabihin lahat po ng muslim, babae man o lalaki, is obligatory po yan. So alhamdulillah, magkita-kita po tayo muli sa susunod na Zoom. Sa next Friday po, inshallah. At inshallah ay tayo po ay biyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng aming oras sa paghahanap ng kaalaman patungkol sa ating relihiyon. Ya jazakallahu khairan. Salamat sa inyo. Subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Allah ya, wassalam.